We're rolling with the VR1PH. Ako lang hindi nakaarapan, pasaway talaga no. Lakas! Lalamin natin ang kanyang average fuel consumption. Grabe yun! Swabe yun Nahirapan ka tuloy. Nahirapan ka tuloy yung mabul. Sabi ko, nakatukod yung kay Kenji. Sakit sa tenga! Hi, what's up mga katingin? So, today, ito na gagamitin natin ngayon sa ating ride. Kasi marami nagre-request nito at hindi ko pa ito nasubukan. So, first time ko talagang magagamit to. Ito nga pala yung 2024 Aprilia RS 457. So, ito yung indicator niya. So, maganda rito. May hawakan siya pero mukha siyang winglets. Yung mags niya, orange. Parehas ng Aprilia na yung SR GT tsaka RS V4. Yung disc brake niya naman is Vibre by Brembo. Parehas tong sa KTM. Maganda yung likod niya. Mags tsaka gulong 150. So medyo malapad Tsaka mukhang makapit kasi yung dating may-ari nito nakaka-lean hanggang dito Subukan natin siya ngayon kung talagang makapit nga. Subukan natin sa Marilake. Siyempre, yung ganda ng tangke niya, malaki dito. Napansin ko kagad Yung frame niya malupit. Budget bike to pero naka-aluminum frame. Kaya sobrang sulit. So, pang matagalan, hindi kinakalawang. Tapos yung pormahan niya, pares to ng RS-B4 tsaka ng RS660 Merong DRL na parang arrow dito. Sobrang angas at aggressive. Tsaka yung kulay niya, ang tawag daw dito is prismatic dark. Parang siya nagpa-purple and black. Siyempre, TFT, display na high resolution. So, excited na ako. Pero bago lahat, maghirap muna tayo. Gagamitin natin ngayon itong ating racing helmet, Aero GP550S. Yan, para ditong sight, balaklava. Masarap dito sa Aero, sa GP, magaan. Tsaka yung spoiler niya, angas dito. Laki na spoiler. Sa riding jacket natin, ito na gagamitin natin ngayon. Itong hoodie mesh jacket, kasi mainit na ngayon Diba? So maganda yung naka-hoodie mesh jacket tayo. Sec nga pala, tatak nito. So minimalist, wala masyado nakasulat. Medium size ang size natin. Ang maganda rito, siya, semi-fit. Semi-fit, kaya maganda yung nakagalaw-galaw tayo. At ang ating gloves ay SPRS gloves. Let's go. At syempre, dito tayo ngayon sa Petron. Papa-full tank muna tayo as always para malaman natin kung ilan ba talaga ang average fuel consumption ni Aprilia RS 457. So ngayon, punta tayo dun sa ating trip meter. Hindi ko alam paano ginagawa to So trip meter, reset natin. Kaso hindi ko alam kung paano nire-reset. Call yata natin tong. So ayun, hindi ko alam kung paano i-activate yung trip meter. Gawin na lang natin. Picture na natin yung current odo niya. At ang daming tao. Papagas. XCS full tank. So, ang fuel tank capacity niya ay 13 liters. Medyo marami-rami din. So, makikita natin ngayon ay full tank natin siya. And then, pag uwi natin, full tank tayo ulit para makapakita ko sa inyo ang kanyang average fuel consumption. So, malaki-laki rin, 13 liters yan. Ganda ng gas tank niya, parang plastic. Galing. Kaya maganda, lightweight siya. Kailangan hanggang sa nasa lobby. Okay? Okay na, gusto yan. Na-amaze ako sa kanya. Parang plastic talaga yung tanke niya. Ayun So kagandaan ng plastic tank, di ba? Iwas corrosion, walang kakalawangin. Yan. Usually kasi pagka ang tanke mo ay metal, kailangan mong magpa-full tank lagi pag tatago mo yung motor mo para hindi kalawangin. So ito, hindi siya kakalawangin. Ganda. Tsaka magaan. So right now, kinarga natin 8 liters. Thank you. Siyempre, mag-CR muna tayo dahil malayo-layo pa yung biyahe. So ayan, 8,069 ang ating odo. Current odo. Seat height niya mataas na parang ZX6R. Hindi siya advisable sa mga beginners na hindi pinagpala sa height kagaya ko. Pero pwede naman mag-practice. May intimidate ka lang sa una. Nasanay ka rin. Kung talagang gusto mo, pwede pa rin. Sanayan lang. So ito, response, napaka-smooth. At ang nakakatawa dito, kakaiba siya. Wala masyadong vibration which is very nice. Gusto ko yun sa mga motor yung hindi ma-vibrate. Pero yung vibration niya nasa foot peg, para kang minamasahe sa paa. Grabe yung tunog no? Alam mo, Ducati, tunog niya. Parang Ducati V2. Kaya lang yun nga sa may foot peg, malakas ng vibration. Red line is at 10,500 RPM. Pagdating na 7,000 RPM, parang kinikilitin na yung paa mo. Medyo weird lang, no? Sana hindi ganun, pero sige, okay na rin. Pero maganda yung exhaust note niya. Parang Ducati talaga, exotic na exotic. So yun, 10 minutes late, wala yung mga tropa natin. Ayun, nakita ko na sila. Sama natin ngayon ang VR1, pero tayo, di tayo naka-R1. Tayo ay naka-April Fools. April Fools. Aprilia Fools. Ilang kaya sasama ngayon? Parang konti lang no? Ito talaga yung trademark na paradahan ng mga VR1.
Bidang-bida naman pag nakapark dito, no? Puro Blue R1 kasama natin, no? Medyo malakas yung vibration niya. Yung napansin ko sa kanya. Nakakakiliti. So, kanina pala naka level 3 yung traction control natin. Ito pala yung ATC. Aprilia Traction Control. Naka level 3. Kaya pala, ano, pag binibigla ko yung throttle, nag-interfere. Hirap talaga pag ano, no? Pag ignorante. First time, eh. Sipat na tayo. Init dito. Oh. Bakit ano? Lagot na yung ilaw, ah. Ayun. Ano lang pala yun? ABS. Sumipa. So this is a proper sport bike, no? Super bike feeling. Super sport feeling. Malupit yung dating owner nito. Kaya niyang bumangking, eh. Ayun. Although hindi niya kaya sagarin. Pero nakikita mo na umabot siya dito. Tapos wala pa sila. Ayun na. We're rolling with the VR1PH. First 5. Ako lang hindi naka-R1. Pasaway talaga, eh, no? Next time, bawi tayo. Para sa akin talaga pinaka-pogi na super bike sa lahat ang Yamaha R1. If you agree, comment down below. Pinaka-pogi or isa sa pinaka-pogi ang Yamaha R1. Siguro close second yung Panigale. Close third, Fireblade. Para sa akin. Ang lalakas ng tunog. Hindi na marinig yung sa atin. Ayun na sila. So may kasama tayo sa grupo, naka ZX 4R. So meron dito si Gov. Si Gov yan naka 25R pero hindi calls niya 4R. Ito yung malupit, eh, nakakasabay natin ito sa racetrack. Ilan tayo ngayon? Ano na? 7, 8, plus 5, 12. Ang dami natin, no? 12. Oh, may na isang naka-Vespa. Lakas! Hindi na pala naka-traction control level 3, kaya pala sobrang pigil na pigil. Kaya masagarin pa. Makalimit mo siya. Meron pa rin. Ganda rin yung suspension niya. So mas gumanda na yung response ngayon. Naka level 1 yung traction control natin. I-off ko sana yung traction control, kaya lang doon na tayo sa ano, better safe than sorry. Kasi may mga ano dito, may mga lupa-lupa. Lakas! Uy! Nalula ako. Natalimingan pa tayo sa ano, sa bus. Jackpot. Matago ako sa bus, ah. Parang mabuhangin na rito. Tama na pala magpatanghali na pag-akyat kasi basa pa yung kalsada. May mga basa talaga. Basa, ba't buhangin? Nakakatakot. So mamaya pagpa-uwi na, bibigay ako ng verdict sa kanya. May naka-R1M dun, oh. Bilis nyo. Dami lupa, oh. Pumusok yung gulong, oh. R1. So yun, medyo mainit yung temperature, ah. Kaya ayoko magpatay na ano, traction control. Dami lupa, eh. Kaya pala mainit yung singaw. Naka-shorty. Nakatapat sa akin yung buga. And then meron siyang lap timer, kaya yun, ganda. Kita mo kagad. So nantayin natin yung isang kasama natin, si ano. Ayun, bating na. Wala na lang nga tayong ano, yun naka-Vespa. Check natin yung gulong natin. Gulong check. Nahirapan ka tuloy. Nahirapan ka tuloy yung mga bulls. Sabi ko, nakatukod yung kay Kenji. Pakis ko muna. Kailangan malinis yung injector, eh. Plano ko nga mag-aerox, eh. Sabi, buti na lang. Pero overall yung handling niya, napakaganda ng handling. Ang dali lang iliko-liko, ihiga-higa, eh, no? Paa niya parang reset na rin, medyo mataas na rin. Ang problema lang, nagaling kasi ako nung nakaraan, nanggaling tayo sa Cove 450 RR. Kaya nasanay tayo dun sa power ng ano, inline 4. So ngayon medyo nabibitin ako. Nagulta ako kanina, naka 5th gear na ako, eh, para bumakbak siya, eh. Pero yung characteristic niya maganda. Mas maganda yung meron siyang heel guard dito. Kasi nga naman, sasayad yung sapatos mo dito sa swing arm. Yun na, dumating na si brother. Ito problema ko dito, masyado matambok tong part na to. Pag nakapa ako, pag sungkit, tumatama yung ito sa paa ko. Sana wala na to. Hindi ko alam ba't ang tambok na ito, eh. Nakakaabala sa paa. Ayun, 12 tayong lahat. 12. I think kompleto na. Sa likod lang tayo, sa likod. Basado yung daan, eh. Hindi ka rin makakahataw. Kakaulan lang. Hindi pa talaga matapos-tapos ang rainy season. May pangapahabol pa. Sabi ni RJ, ang ating president ng VR1. Hindi kasi nag-R1, eh. Kaya takot yung 457 sa R1, syempre naman. 46 horsepower versus 200. Layo, no? 1/4 lang. Dito maraming buhangin, eh. Uy, ako talaga. Maraming buhangin. Pagdating niya ng 8,000 RPM, parang ano na siya, maayaw na. Gigil na yung makina niya. May aso. Hello, doggy. Ano nangyari dito? Nagbaba. Ba yung bus. Mamato talaga pag super corsa, eh. Basang-basa, oh. Parang talsikan sa akin lahat ng putik, ah. Putik-putik na helmet ko, talsikan yung putik. Bundot pa more. Ito
ba yung entrance? Dito na sa labas. Parang di ko kaya. Malulubog yung motor ko dito. Yan. Kaya nga. Tama, lulubog nga sa loose gravel eh. Unless meron kang side stand and larger. Yun yung tulong nung may side stand and larger. Tapos dapat naka first gear. Ganda ng kulay yun. Glitter. Blue with glitterings. Pero in fairness, kumapit yung gulong niya. Yung Euro grip, kumakapit oh. Dito na naman tayo. We meet again, Dean and DeLuca. Bilis ni Lorenzo. Dami niya lagay ng camera. Meron pa sa ilalim. Marami yung original na Insta no? Diyan lang sa ilalim Dati kasi big breakfast tayo. Ngayon naman try natin itong breakfast sandwich. Pero burger yung tinapay. Kaya ito, 560. Masarap kaya ito? Kape. Ito malapit. 180. Beer tsaka burger. Ito, maga pa nagbibir na. Beer tsaka tinapay, no? Tapos na yun mineral niya. Branded. Sticker eh. 70 pesos na mineral water. Galing saan yan? Spring ng Tanay. So yun, after breakfast, let's go na. Shoutout Dean and DeLuca. Shoutout BR1PH. Siyempre gamit tayo ng Insta360. Ito naman yung kagandahan ng lightweight na big bike. Pag ganitong mga uphill terrain, madali. Wala pala yun susi. Lagi nawawala yung mga susi. Gan eh. Ito kahirap-hirap sa para di siyang mini crossplane yung tunog niya. Mga talsig yung mga bato. Sakit sa tenga. Grabe patakbo. Daming buhangin. Nakakatakot. Daming buhangin. Solid yung buhangin. Hindi ko kaya. Katakot. Si Louie nag-chill ride na. Sarap din gamitin. Kaya lang parang may limiter pa siya. Pagdating ng 8,000 RPM parang ayaw niya nang humakatak. So yun na sayang Malaki ang potential ng bike na to. Siguro kailangan i-remap. Pero maganda yung handling, gulong makapit, sound ganda rin So wala pang redline, lumilimit na Meron siyang hesitation pagdating ng 8,000 RPM. So hindi ko alam kung bakit. Baka nga sa limiter Brakes, maganda yung preno niya in fairness Siguro nasanay lang ako sa Cove 450RR tsaka sa 4RR. Yung kasi nasa sweet spot ng gusto kong power. Yung dalawang bike na yun. So dito kay 457, parang Ninja 400 or R3 na kung kailan yung nandun na yung sweet spot, doon pa siya parang nag-i-struggle. Pero no doubt, maganda ito pang practice para sa mga beginners, sa mga gusto na lightweight at affordable bikes. Very good siya for beginners. Pag ikaw nang galing sa mga lower cc, ma-appreciate mo yung additional power na bibigay niya sa'yo. Makapit din siya, not bad Eurogrip Pro Torque ang pangalan niya. Pro Torque Extreme HR. Tapos may Aprilia rin na pangalan mga Aprilia talaga. Init, hindi ko na kaya. RJ, wala na ako. Hindi ko na kaya, init. Ulan na ng 11
Oh, thank you. Hindi na kaya tumambay. So ayun, nakabalik na tayo from Marilake sa Twisties, and all I can say is aggressive, napaka-aggressive na kanyang riding position. Sa lahat-lahat ng mga beginner, entry-level big bike, ito yung pinaka-aggressive sa lahat-lahat ng riding position, kasi naman yung seat niya mataas, halos magpantay dun sa clip-on. Hindi naman kasing pantay, hindi na kagaya ng R1 or ng RSB4, pero halos malapit na siya sa ZX6R and ZX10R na riding position. Kaya medyo mapapagod ka rito kung long ride or traffic. Kung pag-practice naman siya sa racetrack, aggressive rider ka, matutuwa ka dito. At home siya sa Twisties. Kasi nga race bike feels, malapad yung clip-on, parang panigale. Parang 1000cc yung pakiramdam. Pati yung kanyang seat height, riding position, parang naka-liter bike. Parang isang proper super bike. Kaya minsan nakikarry the way ako, na pilisan, piga ako na piga, nahanap ko yung power. Siyempre, ang ganda lang naman yung kaya ng 450cc. Pero para sa presyo niya, di ba, 300 plus lang yung SRP nito. It's a steal para sa dami ng amenities, kasi una-una naka-aluminum chassis, aluminum swing arm, TFT na maganda yung resolution, matipid din naman sa gas, 2-cylinder, naka-cross plane, 270 degrees configuration, firing order. Yung nga lang, mas gusto ko yung behavior ni Ninja 400 when it comes to performance. Pagdating sa high RPM, para mas gusto ni Ninja 400 yung pinipiga siya, kahit mas malakas yung vibration ni Ninja 400. Ay, Ninja 400 ako. When it comes sa looks, amenities, siyempre lahat ng mga features dito panalo, value for money. So depende kung saan mo siya gagamitin. Ako, nag-enjoy ako sa kanya sa Twisties. Ang ganda ng body positioning, upuan niya maganda rin, maganda yung quality, kapit na kapit, quality ng hand grip, ng clip-on, yung tangke niya ganda, plastic tank, tapos may nakaubok dito, talaga may papatungan ka ng braso. Nag-enjoy naman ako sa kanya. So wala man talagang bike na perfect. Problema lang din kung beginner ka, first time mo sasampa sa sport bike or big bike, tapos medyo kulang ka sa height or hindi ka ganun katangkad, may intimidate ka sa kanya. Kasi ako tiptoe ako sa kanya eh. Lupit oh, full tank pa rin tayo ah. Tipid pala sa gas na ito. Kaya na pa tayo bumabiyahe oh. Kung mahilig ka sa mga race bike feels, ito ang para sa'yo. Singitan, kayang-kaya naman. Tapos yung clutch niya napakalayo. Yung preno naman adjustable, yung brake lever. Pero yung clutch sobrang layo. Kailangan ng malaking kamay. So ginawa siya talaga pang pang mga European, pang malalaking tao. Sa bagay, it's a European bike, European brand, di ba? So para sa akin, for the price naman, sulit na tong bike na to. So i-compare natin sa Ninja 400, parehas naman sila maganda sa racetrack. Parehas silang magandang learning bikes kung saan ka matututo magte-training para sa mas malalaking big bike. Sa durability, subok na yung Ninja 400 dito. Hindi pa subok kasi bagong platform lang siya. Kaya it remains to be seen and to be tested. Pero si Ninja 400, napakatagal na panahon na ginagamit sa iba't ibang bansa as race bike. Pero lamang na lamang to sa lahat ng features. So depende talaga sa'yo kung ano ang preference mo. Kasi ako personally, kung papipiliin mo ako, Ninja 400 o ito, mas pipiliin ko to, Aprilia. Pero when it comes to performance, engine behavior, mas gusto ko yung hatak ni Ninja 400. Pero itong ganda, mayroon siyang riding modes, di ba? So hindi na naman ako sa bias sa Kawasaki. Talagang based lang sa aking observation and experience owning almost every bikes, every entry level bikes. Ito na lang pala yung hindi ko pa nagagamit sa lahat. Ano yun nga, si RS457 is not for everyone. Kailangan hardcore ang gusto mo, hardcore ang trip mo para may love ka sa kanya. Ako, after using several bikes, nasa gitna ako, nahirapan akong pumili. Medyo dikit kasi yung laban, so kung kumpara mo kay Ninja 400, dikit ang laban. Talagang depende na lang siguro sa'yo. At ito na, nakarating na tayo. Alamin natin ang kanyang average fuel consumption. Kanina 8,069 ang ating tinakbo. So ang ginawa natin, wall riding ang ginawa natin. Ayun, konti lang nagamit. Kaya. So kumpitin na natin kaagad-agad. Ang order natin ngayon ay 8166 minus 8,069, 97 km. Okay, divided by 4.878 liters. Grabe yun, 19.88 km per liter ang nagamit natin. Swabe yun Sabi na matipid to Konsumo niya, malapit kay Ninja 400. Halos, alam ko, wall riding, halos ganun din si Ninja 400. So, hindi sila nagkakalayo. Power wise, overall weight, halos kakaparehas na lang sila.
Napaka-solid, no? So kung maalala nyo yung previous mga ginamit ko motor, sinasabi ko lagi na ang sarap gamitin, ang daling gamitin. Dito, di ko masabi yung masarap tsaka madaling gamitin eh. Kasi napagod ako eh. Hindi naman to the sense na sobrang pagod. Slight lang kasi sanay naman tayo sa sports. So ang kagandahan nito, binili natin tong bike na to para i-review. So hindi ito pinahiram ng kumpanya or in-sponsor. Kaya ang nabibigay nating review lagi is hindi bias. Pwede nating sabihin kahit anong gusto natin sabihin nang hindi tayo mahihiya sa kahit sino. Walang compromises. Kung ano man yung negative, pwede natin sabihin. At ayun na nga ang aking conclusion. At kung umabot ka na sa part ng video na ito, baka pwede mo naman paki-like and subscribe sa ating channel at sa video na ito para makagawa pa tayo ng mas maraming quality contents dahil hindi naman biro ang mag-motovlog. Kaya salamat po sa inyong suporta and until next time. Thank you.